good day mga ka-lizards organist. So, nandito po ako ngayon para mag-share sa inyo ng mga tips kung paano ba maging masaya. Okay? May apply ko na rin po ito sa sarili ko kung ito yung nagawa ko lahat. Pero, ayan, mag-share po ako ng mga 10 tips para tayo naman ay sumaya at hindi maging malungkot. So, number 1 po is exercise. No? Lahat, kung hindi kayo nag-exercise at lagi kayo malungkot, simulan nyo na. Kahit na 10 to 30 minutes a day, napakalaking tulong na po yun para ma-boost po yung energy po natin at magkaroon po tayo ng good mood. Okay? Yung oxytocin level ay umangat o tumaas. Exercise kahit lakad-lakad, biking, yan, lakad papunta ng market or anything na kayo po ay pagpapawisan. Next, number 2, sleep more. Huwag pong laging kulang sa tulog. Minsan, ang isang dahilan kung bakit napupuyat po tayo ay dahil sa kaka-cellphone. Ay, tanggalin mo na yung cellphone. Ilayo mo bago ka matulog. Okay? Ilayo mo sa tabi mo. I-aim po natin na 6 to 8 hours of sleep every night. Okay po? Para makagain po tayo ng lakas. Number 4, move, work, or move closer to work. Number 3, move closer to work or work from home. Isa sa dahilan ng kalungkutan at stress ay ang napakalayong biyahe papunta sa trabaho. Kaya, kung kaya po natin na magkaroon ng trabaho or lugar ng trabaho na malapit po sa atin, i-aim po natin yon. Or kung kaya natin mag-request ng work from home, mas maganda po para magawa pa po natin yung iba pa po natin gagawin instead na na-spend natin yung time natin, kakabiyahe, nakaka-stress nga naman yung traffic dyan sa EDSA, no? Dyan sa Commonwealth. Okay, number 4, spend time with friends and family. Okay, dapat sila po ang family and friend po natin, sila po yung mga big stones or malalaking parte ng ating buhay na dapat hindi natin binabaliwala. Lalo na yung magulang natin. Kailangan maglaan tayo ng panahon para sila ay makabanding, ay makasama kahit simpleng weekly na salo-salo. Okay, napakahalaga po nun dahil maiksi lang po ang panahon, hindi na po natin ito maibabalik pa. Kaya bigyan po natin ng time yan na paglaanan po natin yung mga ganyan. Magkaroon po na tayo ng bonding sa ating mga magulang, kaibigan, mga kapatid, at maraming pang iba. Number 5, spend or get outside on somewhere green. Katulad po nitong lugar na pinuntahan ko. Okay, napakaganda. May pool dyan, napakaraming mga halaman, ayan. Ang sarap huminga. Kanina nga naglalakad-lakad ako dito, parang sumaya ako, lalo akong sumaya. Kaya, kung may alam po kayo na lugar na tahimik, maraming mga puno, pumunta po kayo, ay mag-spend po kayo ng time doon. Next is help others. Kung mas lalo pa po tayong tumutulong sa iba, ay natutulungan din po natin yung ating sarili. Okay po? Next po ay keep smiling. Ayan, napakahalaga po lagi tayong nakangiti kahit na may problema, kahit na tayo ay bat-bat na napakaraming mga intindihin sa buhay na ito is napakaganda pa rin pagmasdan kung tayo ay nakangiti. Okay? Mas gumagaan yung ating buhay kapag tayo ay nakangiti. Okay? Nagiging positibo po yung ating kapaligiran. Kasi halimbawa, mahirap na ang buhay, tapos lagi ka pang nakangiwi, nakasimangot, hindi po maganda. Mas maganda, smile po lagi. Next is plan a trip. Okay, magplano ng isang paglalakbay or ng isang kung saan kayo mamamasyal. Hindi naman kailangan ito gawin or tuparin kasi medyo may kamahalan din naman yung pag-alis or yung pamamasyal, di ba? Basta magplano, napakalaking tulong din po nun para tayo po ay maging masaya kahit pa paano. Kahit na ano lang, somewhere, tabi ng park, tas may konting kainan, ayan. Pasyal-pasyal din. Mas maganda kung natutupad, di ba? Ayan.
Shout out po sa mga lakad na hindi natutupad. Masabi nga nila mas maganda pa yung lakad na hindi daw pinagplanuhan. Ayun ko lang totoo yun. So, next is meditation. So, find a time na kung saan is tahimik. Pumikit po kayo, huminga ng malalim, inhale, exhale. Mag-meditate. Maganda kung merong konting music. Ayan. And lastly ay practice gratitude. Tayo laging maging mapagpasalamat sa lahat ng bagay na meron tayo. Siyempre, unang-una sa lahat, sa ating Panginoong Diyos, yun palang paghinga natin, yung buhay at lakas natin ay dapat na po nating ipagpasalamat iyon. Sapagkat maraming tao ang nag-struggle para lang mabuhay, gumagastos ng libo-libo, daan-daan libong pera para lang mabuhay. Pero tayo, ito, nakakahinga, may malusog na pangatawan, yun pa lang ay dapat na po natin ipagpasalamat. So, maging mapagpasalamat na po tayo sa health natin. Ganun din, lalo na kung meron kang sariling bahay, huwag mo i-compare yung achievement mo, o yung sarili mo, yung status mo sa ibang tao. Bakit si ganito, may ganito na, ako wala pa, wag ganon. Okay, kasi magiging malungkot po kayo. Mas mahalaga na maging mapagpasalamat sa mga maliliit na detalye na meron tayo. Blessing po yan galing sa Panginoong Diyos. Yan lang po ang 10 tips na may share ko para maging masaya po ang ating buhay. Okay po, sana ay pilitin po natin maging masaya mga ka-listeners. Kasi, napakahirap na nga ng buhay natin dahil hindi pa tayo masaya is napakalungkot na nun. Ayan, pilitin po natin maging masaya kasi yun lang po yung magagawa natin para sa ating sarili. Okay, mga ka-listeners, and for example, and syempre para lalo tayong tulungan ng ating Panginoong Diyos, lagi po tayong mag-pray, manalangin, hilingin sa Kanya yung mga pangangailangan po natin para tayo ay tuloy-tuloy pa rin ang blessing, lalo na kung tayo po ay mayroong mission na tumulong din sa iba, like me, gusto ko yung nakakatulong sa iba, pero minsan ay hindi talaga kaya, pero tuloy lang ang buhay para sa atin, okay? Ang Panginoong Diyos na ang bahala sa atin. So hanggang dito na lang muna and goodbye. I love you mga ka-listeners.